Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ako po si Carlos L. Hernandez Jr. Welcome po sa Ang Katotohanan. Sa pagkakataon pong ito ay darako na po tayo sa ating isinasagawang talakayan. Ang ating pong tatalakayin sa pagkakataong ito ay ang ikalawang bahagdan ng Demo-arkia. Natalakay natin sa nagdaang video na ang Demo-arkia ay nanggaling sa salitang Grego na demos, ang kahulugan ay rule of the people, at arkos na ang kahulugan ay leaders. Kaya ang Demo-arkia ay nangangahulugang leaders by the rule of the people. Ang unang haligi ng Demo-arkia ay legislation by the people na ating tinalakay. Ngayon, ang tatalakayin naman natin ay ang ikalawang haligi ng Demo-arkia, ang participatory budget authorization. Ang pagbabudget ay isinasagawa ng Kongreso. At ito ay sa pamamagitan ng lower and upper house. At ito ay sinasang-ayunan ng Pangulo ng Pilipinas. Kanyang sinasang-ayunan. Pwede rin niyang ignorin at ito'y magiging batas na rin. Taon-taon ginagawa ang pagbabudget ng batas na ito patungkol sa pondo natin pang isang taon yan. 13% ng ating national budget, kung di ako nagkakamali, para sa 2025 ay gagamitin para sa pagbabayad ng utang. Ang Demo-arkia ay naniniwala na ang pagbabudget ay nararapat nasa kamay ng mamamayan, sapagat ang mamamayan ang pinagmumulan nito, ang pinanggagalingan ng pondo. Kaya sa ilalim ng Demo-arkia, magkakaroon ng participatory budget authorization, kung saan ang bawat lalawigan ay magkakaroon ng kinatawan sa Kongreso. At sila ay may malaking iaambag, hindi lamang sila tagapakinig, kundi pag 2/3 nila ang sumang-ayon, ay maaari nang ipasa ng Kongreso ang kanilang bersyon ng national budget. Itong ideya na ito na Demo-arkia ay naglalayon na magkaroon ng tunay na demokrasya sa mga katitbagay, magkaroon ng government by the rule of the people. At mangyayari lamang na mayroong rule of the people kung ang rule ay by the rule of the people. Kung ang tao mismo ang nagpapasya. Ang demokrasya kasi ay government by the rule of the people. Paano magkakaroon ng government by the rule of the people? Dapat ang rule ay of the people. Paano mangyayaring ang rule ay of the people? Dapat ang gumagawa at lumilika ng batas ay ang people. At ang pagbabudget ng buwis ay mahalaga na mapasa kamay ng tao, sapagat ito ay ang pagkukunan natin ng pangangailangan bilang isang bansa at panustos kada taon. At ito ay nararapat na mapasa kamay ng mamamayan ang pagpapasya patungkol dito, sapagat bilang isang bansang demokrasya, nararapat na ang gobyerno at ang mga gawain nito ay maging by the rule of the people. Sa susunod po ay ating tatalakayin ang ikatlong haligi ng Demo-arkia na siyang ang trial by jury. Ang trial by jury ay umiiral na sa Estados Unidos at pinaniniwalaan kong ito'y magandang sistema para magkaroon ng tunay na katarungan sa ating bansa. At upang masawata ang mga dapat masawata at upang matuldukan nga ang korupsyon. Hindi natin inuusig, hindi natin binabatikos ang gobyerno, hindi natin kinakalaban ang pamahalaan, wala tayong pinokontra. Ang atin lamang ay ang makalika ng impact o pagbabago para sa pangkalahatan.
At ako po, si Carlos L. Hernandez Jr. Nawa meron po kayong natutuhan sa ating pagtalakay ng patungkol sa Demoarchia. Ang Demoarchia, ang pangunahing prinsipyo ng ang katotohanan. Ang ating pong pangangaral ay ating isiningit at ito ay higit na mahalaga sa anumang pag-aaralan natin sa dakong ito, sapagkat higit na mahalaga na tayo sumampalataya, sapagkat ang pinag-uusapan dito ay ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Sabi sa unang Pedro Kabanata 1 talata 9 na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Wala po kayong makikita ang ideolohiya na Demoarchia, sapagkat ang Demoarchia ay ideya na pinagsikapan kong buuin sa ngalan ng pagkakaroon ng pambansang pagkakaisa. Nanggaling ito sa salitang demos, na ang kahulugan ay rule of the people, at archos, na ang kahulugan ay leaders by the rule of the people. Ako'y naniniwala na kapag ang mga politiko ay leaders, imbis na boss, tayo'y susulo. Sapagkat ang naglilid ay nasa unahan, hindi nakasakay doon sa pasanin natin. Kailangan natin ng leaders. Maglilid sa atin, hindi tutungtong sa dapat nating pasanin bilang isang bansa. Kaya ako po'y naniniwala, malibang magkaroon ng leaders by the rule of the people, wala tayong mararating bilang isang bansa. Ang pag-asa natin ay ang Diyos. Pasensya na sa sasabihin ko. Hindi ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ang pag-asa natin ay ang Diyos. Ang Diyos lamang ang ating pag-asa. Masakit man yung tanggapin. Ang Diyos lamang ang ating pag-asa. Hindi ang mga kabataan. Ang Diyos ang pag-asa ng bayan. Purihin ang Panginoon. If you're on the moon, can take it to the moon.